Morning! Kumustang linggo ninyo? This is a taped episode of Thank You, Doc. Si Alvin Alchico po ito. Siyempre, hindi po kumpleto ang barkadahan kung wala si Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Ate B, good morning! Oy, terno tayo, Vin, ha? Good morning! Ayaw nga, no? Mukhang nag-usap tayo, ha? Hindi pa kami nag-usap. Hindi kami nag-usap. Yung shade namin pareho, ha? Pero ang topic namin ngayon, mas concerned dito yung mga kabaro ni Ate B. Pero siyempre, yung mga husbands, mga boyfriends na nandyan, baka magiging concern nyo rin kapag uminit ang ulo ni Mrs. o ng inyong partner. Kayo rin, ha? Go, Ate B. At yan nga, tamang-tama po. Yun po sinabi ni Alvin. Kasi yung usapan natin, regla, dalaw, oo, dalaw nating mga kababaihan. Ano. Pero let's go back to the very basic of menstruation. Anong edad ba tayo nagkakamens? Ilang araw nga ba yan? Irregular, regular. At baka naman may mali or may sinasabi ang ating regla doon sa kalusugan o ng ating reproductive health. At tamang-tama naman, eksperto na naman ang ating kapiling ngayong umaga. Na, alam nyo, nakakatuwa, ay iyayabang ko lang, kaibigan ko to na-appoint siya at naanyayahan siya na maging advisory board or advisor ng American Board of Urology and Gynecology. Pilipino, kaibigan natin, Kabalen, Dr. Jennifer Jose. Good morning, Doc Jen. Hi, hello, good morning. Thank you for inviting. Doc, thank you ha. Sige, let's go back to the very basic, no? Mens. Oo. Ilang taon ba nagkakaroon ng mens ang isang babae? Okay. Normally, di ba sinabi nila, pag naging dalaga na, ayan na, magme-menstruate na tayo. Normally, nagsistart yan at 11 to 12 years old, no? Pag nag-mature na, yung tinatawag nating hypothalamic pituitary axis, pag okay na yung mga ovaries natin na nagfa-function na siya ng maayos, and then we start menstruating. But you see, of course, we have to define first what is menstruation, right? Ang menstruation kasi, this is actually the normal bleeding or our period that comes every month. It's actually what we call cyclic, and it's very regular. That is the normal menses, right? And you know very well that the reason that's why we menstruate, and that's why when teenagers starts to menstruate, it's because our uterus is actually being prepared for pregnancy. And you don't get pregnant, and then that's the time that you menstruate. Right? Pero ang galing, no? Our body makes it ready every month to have pregnancy and carry a baby, right? Pero yan yung normal na nangyayari every month. So every month pala nagre-regla? Oh yeah, that is actually very, very normal, right? Oh, akala ko every once a year. Hindi pala ganoon. Every month talagang nagre-regla yung babae. Ang aso ata yung alam mo, Vin. Once a year lang ang dogs. Hindi ko lang ilang beses. Parang twice. Interesting. Iba yung magandang alam ng lalaki, akala ng, like Alvin, once a year, hindi. Monthly ang regla. Or may cycle yan, di ba, Doc? Parang tama ba? 28 days daw. Yes. Actually, ilang araw? It's like 28 to 35 day cycle. So, yan ang normal. So, like every 20... ilang araw? Ilang araw siya magbibleed? What is normal, it's actually 5 to 7 days. So, pag sumobra ka na niyan, 8 days ka na, 9 days ka na, nako, teka muna, we need to check and monitor you, right? Kasi, ang problema dito sa menses na to, hindi lang naman yung how many days to menstruate. How much are you menstruating? Like, are you passing clots? Right? Are you, let's say, more than 100 ml na yung linalabas mo na mens, na may clots ka na? That's not good anymore. So, dapat normal din yung amount and also the number of days. Right? Teka muna, yung lumalabas na blood, excess na ba yun? Sobrang dugo ba yun? Maruming dugo ba yun? Or bakit may lumalabas na dugo? Okay, kasi ang nangyayari, ganito yun Remember, di ba, every month, ire-ready natin ang body natin to get pregnant. That's the normal. So, the eggs are actually being produced, no? May tinatawag tayong hormone na estrogen. That estrogen is responsible to make the lining of the endometrium or the inner portion of the uterus thicken in preparation for pregnancy. The thing is, if you do not get pregnant, it will be shed off.
So what is being shed off, it's actually the lining of the endometrium at of course, syempre meron din mga fibers doon and also tissues that comes out. Okay. So in other words, hindi mo na kailangan yun. Hindi na kailangan ng babae yun. Kaya siya lumalabas. Hindi siya galing sa dugo. Dugo Hindi. ko. Hindi. It's actually hormone, the estrogen is responsible to make it thick. And I don't know if you're very familiar with it, but you know there's an interplay of hormones here. And we have progesterone, which is responsible for the organized sloughing of the lining of the endometrium. Para hindi siya akala ko kasi baka magka-loss of blood siya pag nasobrahan naman sa hindi ganoon, hindi siya yung mga dugo na nasa veins, hindi yon, ibang dugo yun. Hindi, iba exit noon. Hindi siya doon. Okay. Sige. Pero yung iba, hindi nagmi-mens every month? May nagmi-mens na once a year lang ba? O once every quarter? Or kasi ganito yun eh. Like I told you, sinabi ko na sa inyo what is normal, right? But there are abnormalities. Like meron tayong hindi nagme-mens palagi, very irregular, or very scant, or very konti. Or yung iba naman, sobrang profuse bleeding. Pwede rin yung iba, hindi lang in terms of the amount or the volume of the urine that comes out, but it's not regular. Meron tayong tinatawag na intermenstrual bleeding. You know, there's so many factors na nagkukos itong mga menstrual abnormalities. Kaya kailangan, alam natin what is normal first. Pag wala ka na dun sa normal range na yun, alam mong may problema. Okay. Sige, ano yung mga irregularities na nangyayari sa ating mga mens? At siguro, Doc, very elementary, yung hindi normal na dalaw, hindi ka dinadatnan buwan-buwan, ano kaya ang ibig sabihin nun? Okay. Well, remember, ang una nating iisipin, first, we have to rule out, baka mamaya pregnant tayo, di ba? So, lalo na sa reproductive age group, you have to make sure muna kung pregnant or hindi, lalo na pag hindi dinadalaw. Ngayon, pag hindi ka dinadalaw ng period mo, of course, usually nangyayari dyan, pwedeng may structural abnormality, ibig sabihin meron parang obstruction or bara sa cervix, which is not very common. But what is very common is actually hormonal imbalance. Have you heard of polycystic ovarian syndrome? Okay? Meron tayong mga ganyan, meron tayong may tinatawag na anovulation, yung hindi nag-ovulate. So, yung balance ng estrogen and progesterone, hindi enough for you to menstruate regularly. These are actually very common sa reproductive age group and it can be treated. Okay. Yun yung PCOS? Nabanggit PCOS ba yung sinabi mo? Polycystic ovarian syndrome. Okay. Oh, by the way, sorry, mabalik lang ako. Is it painful? Pag lumabas yung may dugo, di ba may dugo na involved? Masakit ba yun o uncomfortable? Okay, ganito yun eh. Ito yung mga nafe-feel ng mga women when you menstruate. First, magkakaroon ka ng feeling ng bloatedness, right? Not only in the lower abdomen but also in the breast because it's always hormone-related. And because of that, you will feel a lot of pressure and then there is also pain. But you see, the pain is very subjective. It depends on the individual. Yung iba, super painful. Yung iba pa nga, nahihimatay. You need to inject Nubain. Yung iba naman, okay lang, walang problema. You know, it will just come and go just like, you know, a normal thing without any discomfort. But of course, there is discomfort because, you know, there is swelling of your reproductive system to expel the heavy blood coming out, right? Kasi heavy ang feeling mo sa lower abdomen. Parang napupupo, Doc? No, it's just like cramps and bloating in the lower abdomen. Ay, Doc. Doc, bakit pag dati, pag nag-dysmenorrhea ako, parang napupoops din ako. Tapos parang pag napupoops ako, sorry ha, excuse me po, parang na-release yung nakakabawa siya sa pain. Parang feeling ko may ganun. Oo. Remember, when you menstruate, your uterus is namamaga, right? Diba? May inflammation, mamamaga. Ngayon, ano ba ang katabi ng uterus mo? It's your bladder and also your rectum at the back. So what happens, because of this pressure, you feel all that discomfort dun sa lower abdomen, right? There are also problems like, I don't know if you're familiar with endometriosis, no? Yes. You have endometriosis. It's not all of the menstruating blood coming out through the vagina. Just imagine if I am the uterus and these are the fallopian tubes, right? Nakikita niyo yung ano.
So what happens is not all of the blood comes out through the vagina. It seeps into the wall of the uterus and it comes out to your fallopian tubes and causes a lot of adhesions, and also it will form ovarian cysts. So what happens, all this can cause pain and discomfort. Okay. So, No? so technically, dapat wala siyang severe pain. Or meron Oo. din. Meron kang crampy feeling eh. Pero Okay. hindi siya dapat severe. Pag Okay. severe, you really need to investigate. Okay. So, nabanggit na natin yung mga abnormal. Dapat regular yung dalaw. Oo. Nabanggit nyo rin yung pag sobrang pain, dapat hindi. Nabanggit nyo kanina yung clot sa menstruation natin na dapat i-observe rin. Ano yung clot? Kasi ano ba when you dapat have yung consistency? Oo, when you have clots, syempre buo-buo yun, di ba? Yes, Supposed to be hindi ganun ang mens mo. Kasi pag nagka-clots ka, ibig sabihin nun, excessive ang lumalabas. Remember what is normal, 80 to 100 ml lang. So pag puro clots na yung lumalabas, hindi tama yun. Masyadong excessive na yung lumalabas na blood sa'yo. Okay. 82, hindi naman natin nasusukat yun, Dok. Oo Paano naman. napatan siya? Pwede ko namang sukatin din, pero Hindi naman, huwag mo na sukatin. Pero pag may mga clots ka na niyan, alam mo nang that's over. And if you keep on changing your pads, you get wet, you get soiled, then you know very well it's already excessive. Sa color, at later on siguro pati sa amoy ng mens. Yeah, okay. Well, ano ba in dapat? terms of color, remember, if you are menstruating, it's bright red blood because it's actual bleeding, right? But you will notice that when you start to have your period, magsa-start ka pa lang, let's say day 1, yung mga pasimula pa lang, it's a brownish blood. When you say that the blood is brown, it means it's an old blood. Right? Kaya minsan pag patapos ka na rin mag-period, makikita mo na brownish na rin kasi patapos na yon. Okay. Old blood yon. Doc, can you talk about yung complications dun sa irregular? Kasi kung regular, di wala kang problema, di ba? Regular ka, di ba? Yes. Pero ang problema papasok kapag hindi regular. Ano ba yung mga complications pag hindi regular yung meds? Well, sige, let's start muna kung irregular, no? Usually kasi pag meron kang irregular bleeding, nangyayari yan, hindi yan dun sa day 5 to day 7 of your period, no? Magsa-spotting ka, let's say, in between. Usually pag may ganyan, merong polyp, okay? May polyp o kaya meron kang myoma. Meron kasing location ang myoma. When you say it's a mucus, para siyang Mickey Mouse ears na popping out sa loob ng uterus. So, pag nangyari yan at nandun siya sa lining ng uterus, then you will have the irregular bleeding, you will have the excessive bleeding, all this, right? Sometimes, when you're on the heavy side, you have more estrogen in the body. So, the balance of the production of the lining of the endometrium, mas makapal, no? Na hindi kayang masupport ng body. So, you have excessive bleeding because you have a thickened endometrium. You see, there's so many factors causing this, but I think what is best that you do once you encounter any problem like this is, you see your doctor, you have an ultrasound so that we know what is happening with you. Kasi when you have like any abnormal bleeding, of course, when you do a speculum exam, unang titingnan ng gynecologist mo yung cervix, right? Yes, Kung may problema. Number 2, when you do the ultrasound, you check on the lining of the endometrium if it's very thick, if you have a polyp, or let's say you have myomas. So these are the things that can actually give you the diagnosis and also give you the proper treatment. Kasi let's say, walang makita doon, di ba? Pwede lang natin sabihin na, okay, it's because of hormones and we need to balance you with hormones. And what is the best treatment that we have available? It's actually the oral contraceptive pills, because the oral contraceptive pills, it's not only for contraception, but it will balance your hormones because it's composed of estrogen and progesterone. Diba? Yung estrogen magpapakapal ng lining, ang progesterone yung organized sloughing of the lining of the endometrium. So that's number 1. Let's say number 2, it's actually submucous myoma. Yan, medyo may problema tayo. Kasi kung submucous, in short, para siya nakabukol na nakalabas sa inside ng lining ng uterus mo. In short, what happens? Malakas ang bleeding mo. Why? Because number 1, mas malaki yung surface area,
meron din mga ulceration. You know, if you have myomas na ganyan, it has its own blood supply, which are actually very brittle too. And because of that, you bleed more. There is also a balance of the prostacyclin and prostaglandin. And if that happens, pag may imbalance yon, mas lalo ka pa magbi-bleed. So all these are actually related. Mm-hmm. So is that the worst that can happen? Or there are still worse conditions that may occur? This is actually not worse as long as you see your gynecologist, you're diagnosed properly, do not delay, and you can be treated because it's available. Of course, what we don't like is malignancy, right? Kaya pag meron tayong mga abnormal bleeding, we have to have ourselves checked. Because kung early pa siya, you know, early detection, we can be diagnosed early, we can be treated early, and you know, we can actually be saved. Diba? So ako, in terms of dun sa malignancy, syempre nang hindi medyo okay yun, diba? But the others can actually be managed because we have medicines. We also have, do you know na meron tayong para siyang iodine na implant na linalagay sa loob ng uterus for 5 years para makontrol ang abnormal bleeding, which is actually very good. We have that. We also have mga shots, mga GnRH shots to put you in a state of like a premature pseudo-menopause para mag-stop yung bleeding. So we have options of treatment. Pero ako talaga early diagnosis very important. Yung sinabi mong malignant for what? Cancer. Cancer. Oh, cancer of the mattress. Cancer of the uterus, yes. Or pwede din cancer of the ovary. Pwede rin yun. Pero kasi when you have a manifestation of excessive bleeding, that is usually cancer of the uterus. Ang ovarian cancer kasi iba ang manifestation eh. Pumapayat ng todo yung patient, magkakaroon ng abdominal pain, pero ang problema sa ovarian, hindi mo madedetect kaagad. Kasi pag magpa-check up ka, let's say you don't do routinely, malaki na siya, doon mo siya madedetect. Pero ang malignancy of the uterus or uterine cancer, ang manifestation niya is bleeding. Kaya madedetect. Okay. So Doc, no? Parang ang kagandahan ng discussion na to. We know what's normal, tama nga eh. Sinabi nyo, dapat alam mo ka ang normal. Tapos anything na parang out of the ordinary, pumunta ka na sa doktor. True. Pero di ba, Doc, meron namang, kasi syempre worst nga is malignancy, no? Ano ba yung regular check-up na dapat ginagawa ng isang babae para bago pa tayo humantong sa sintomas, ay magapan natin? Okay, I think what is really best is you go and see your doctor, your gynecologist every year, right? Every year. Para ma-check, no? What you need to do, you have to have your breast checked, okay? You have to have an ultrasound too to check your uterus and your ovaries, and also to have a pap smear. You know, the pap smear now, it's routinely done and being checked every 2 to 3 years, no? Pero you know me, with my patients, I see them a lot naman kasi like every year I become close to them. So I go and check and do the pap smear nga every year because sometimes, you know, when I see patients that let's say they transferred to me and ang tagal na nilang hindi nanggaling sa doctor nila, I really get frustrated when I do examine and I do put my examining finger each side. It's like a wood already, so it's CA. So for me, you know, pap smear is not naman expensive. And it's a way for you to check and see your doctor every year. Okay lang yun, pa-check ka na every year para sure na lang tayo. Anyway, you're seeing your doctor, right? But this Magkano is not yun? ha? Well, depende sa yun? hospital. I think may 500, may 1,000. Hindi naman kamahalan. Akala ko mga 10,000 o 20,000. Kasi covered covered naman siya ng insurance di ba? Oo. It's not too bad, but we can check. Oo. Doc, sige. So, napunta tayo sa sintomas, prevention. Yung wala ka ng dalaw, di kasama na yun. Sige. Kailan ka naman nawawala ng dalaw? Sige, pag nawalan ka ng dalaw, usually sa mga Filipinos, it happens at the age of 48 to 52. Siyempre, hindi naman yung biglang walang dalaw, no? Magdadahan-dahan muna yan. You know, when you have the transition from perimenopause to menopause, yung iba, biglang pakonti ng pakonti ang mens hanggang sa maging irregular, hanggang sa totally mawala. Because for you to say that you are in a menopausal state,
dapat 1 year kang hindi nagme-mens. You get it? Dapat 12 months. Kung hindi, perimenopause ka pa. For me, swerte ka nga kung ganyan because there are patients who have their transition from perimenopause to menopause. Instead of pakonti ng pakonti yung mens, no? Dun lumalakas. Dun nagiging problema. Kasi, remember, when you change from perimenopause to menopause, magkakaroon ka na naman ng hormonal imbalance. So, let's say, yung estrogen at progesterone mo, nagkakagulo na naman. Pwede ka mag-form ng myoma. Pwede ka mag-form ng mga abnormal bleeding. Hindi nyo napapansin yung mga nagkakaproblema at mga nahihysterectomy nandiyan sa mga age na yan, above 40 bago mag-menopause, because of the hormone interplay. Kaya talagang kailangan magpa-check. Sorry, Doc, babalik ako. Bakit bumabalik tayo sa hormones, no? Parang yun yung root cause, no? Hormones. Bakit hindi nagkakaroon ng imbalance ng hormones kasi, yung babae? Come to think of it, let's say magsa-start ka pa lang mag-mens. Bata ka pa. It's called menarche, right? Menarche. So yan, mga 11 years old, 12 years old, magkakaroon ka na mens, magkakaroon ng irregularities. That's menarche. Pero pag may menopause ka na, patapos ka na, magkakaroon din ng irregularity bago siya totaling mawala. So, yun ang problemang na-notice ko from perimenopause to menopause. Pwede siyang sumobrang dumami yung imbalance ng estrogen, no? So, kakapal yung lining ng uterus, magfo-form ka ng maraming myoma, pwede ka mag-form ng ovarian cyst. All this happens. And if it's actually very drastic na natip mo yung balance, okay, then you get those symptoms before you reach menopause. You get it? Ibig ko sabihin is, yung hormonal imbalance, is that something hereditary? Genetics bang pinag-uusapan natin dito or hindi? It has something to do with your diet, perhaps? Or saan ba galing yun? Bakit nagkakaroon ng imbalance? Okay, number one, it can be, when it's related to perimenopause to menopause and also the first time that you're having mens, it can be genetic. But I tell you, it can also be because of what you eat. Remember yung mga obese. Of course, if you eat a lot, you love to eat, and then you're really more on the heavy side. It's like saying you have more estrogen in your body, right? Remember, when you have more estrogen, what happens? Mas kakapal yung lining mo. Diba? Okay. Kaya tingnan mo, yung mga may polycystic ovarian syndrome, diba usually they're obese kasi may imbalance. Okay. So, pero pwede ding namana mo, yung kalulolola mo, nanay mo, ikaw meron din. Pwede din ganun yung progression. Yes, kasi when you're having like myomas and all these reproductive problems, it's actually genetic too. But you know what I'm saying? It doesn't mean naman that it's genetic. You're gonna have it. You as an individual, it plays a big factor that you take care of yourself. It doesn't mean that if you have that genetic propensity to develop it, you're gonna have it right away. So, yan ang importance ng check-up. Diba? Tsaka siguro of knowing yung mga ninuno mo, maganda din na malaman mo kung meron sila nun o wala. So that kung predisposed ka, then you do something na hindi pumasok sa iyo, no? Okay. Right. Gusto ko yung talakayan natin. Nabanggit niyo yung hormones, Doc. Siyempre ako parang, naku, bakit ako merong ganito, di ba? Sabi mo may magagawa sa kinakain. O di, naisip ko kung may problema ako sa hormones, baka nasa lahi ko, hindi na ba ako kakain ng mga may hormones na mga produkto? May mga ganyan ako naririnig. Dapat daw hindi ka masyado kumakain ng manok dahil puro hormones daw. Narinig ko nga yan, chicken. Yeah. Ini-injection na ng hormone. Yung hormone sa dieta natin, sa ini-inject sa pagkain natin, doon sa ating reproductive health. Kaya nga, let's say, for instance, for chicken, what is best? You go more natural. Yung, ang tawag mo doon, yung what do you call this? Yung free range? Yun ang the best, right? Kasi di ba yung mga chickens na commercial, ini-injection na niyan ng hormones para tumaba, lumaki lahat, right? Para maging increase ang production ng ang tawag natin dito ng chicken. I just would like to share this with you kasi I'm also so surprised. I went to attend this congress in Malaysia, no? And do you know what they say? There's so many right now who has the effect of estrogen because remember, these women, tayo, marami na nag-oral contraceptive pills and everything.
di ba, it goes to our sewage when we pee, di ba? And then, what is yung, ang tawag mo dito, is it what you call the circle of life? Yung pag grade school tayo, yung kakainin nila yung food sa, kakainin natin yung fish, right? Yeah. So we get more estrogens. And that causes, a lot of problems, not only to women, but also to men. Ano nangyayari sa amin? Na-intake natin sa food natin. Yung iba no. Ano? So what happens? Yung iba nagiging sorry? Effeminate. Oh. Narinig ko nga yun. Narinig niyo yun? Chicken. Marami na nagpipills ngayon. Right? Yes. Marami tayong ginagawa sa mga chickens natin, sa mga food natin, para bigla sila maging mataba, mabebenta natin kaagad, makakain natin. Of course, it's only one of the samples. But all this actually goes to the sewage and goes to the sea, right? I remember the word, it's food chain, right? And then after, it goes and we eat it, right? When we eat it, then napupunta na naman sa atin yung estrogen. So we get the effect in our body, our weight, diba? And also whatever the result of estrogen for men and women too. Meron na rin sinabi ko, pati facial hair, ang lalaki nagkakaman boobs. Diba? Meron na din daw gano'n. So, meron talagang kaugnayan sa food at the hormones, yung sinasabi niyo. Yes. Meron na mga studies dyan pero hindi ko lang ma-quote ngayon sa inyo. But yes, I'm actually got so interested when I heard it. Yeah. Anyway, so we have around 5 minutes left. Yung treatment na lang. So kung may problema ka sa menstruation mo, don't worry about it because may mga treatment, may tutulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa, Doc. Yes. And wag ka matatakot. What is important is you go to your gynecologist and let's address it right away. Kasi maayos ang treatment and it's available, it is affordable, no? We just need to make ourselves normal again by helping the balance of our hormones. Yeah. Right? Option ba yun na tanggalin yung uterus mo? Can you actually remove it? Yes, I do that a lot actually dun sa mga talagang hindi na pwedeng maayos pa. But we're talking about the reproductive age group. If we're talking about the reproductive age group, our objective is to keep the uterus, right? Yeah. For pregnancy. Pero pag nag-menopause ka na at nagkakaproblema kang ganyan, by the way, any bleeding post-menopausally, we have to deal with it right away because we do not want that you will develop into malignancy. Kasi menopause ka na right? So any post-menopausal bleeding, you have to go to your doctor right away and be checked. So kung hindi ka pa menopausal at tinanggal yung uterus mo, anong bad effects niyan sa katawan mo? Wala naman, hindi ka lang mabubuntis. Ganun lang. Kasi ganito yun. Pwede naman tanggalin yung uterus mo at iwan yung ovaries. Right? Okay. So may hormones ka pa. Tinatanggal lang yung uterus kasi may abnormal bleeding ka, meron kang mga symptomatic na myoma, when you have all this problem, then that's the time. Or let's say you have a prolapse, tatanggalin na yung uterus mo. Pero you can still keep your ovaries there and that will give you the hormones to make you feel still normal. Ano, ibig sabihin is, pag wala na yung uterus sa katawan ng babae, may impact ba yun sa kanya health-wise? Or ang impact lang nun is, hindi na siya mabubuntis? O mabubuntis pa rin siya dahil may ovary siya? Wala ka ng bahay bata So hindi na siya mabubuntis? Hindi ka na mabubuntis. Hindi ka na pero wala namang baby. Pero yung overall health niya, hindi naman siya, like prone siya sa ibang sakit, hindi naman? Hindi naman. Iniwan pa yung ovaries mo diba? So you're still good. So anong option mo para magkaroon ka ng baby? May ovary ka pa ikamo so you can still produce egg. Yes. Well, and then, of course. Ano yung options mo? Well, of course, if you still have your ovaries and you don't have your uterus, I know it's not allowed yet in the Philippines, but just to let you know, in other countries, there's already surrogacy. Okay, but it's not in our country yet. So you still have your eggs, right? And then the sperm of your partner, that's possible. And then, once it's fertilized, it's placed in another womb, which is not your body anymore. But that's so hindi allowed sa Pilipinas, Doc, dahil parang illegal siya, o tabu? Walang batas actually.
tingnan na lang natin kung may pag-asa in the future. But for now, it's not hindi pa. Wala pang batas actually na nagbabawal o Kasi nagpapahintulot. hindi siya illegal. Hindi siya illegal, hindi siya legal. Oo, kumbaga hindi pa napag-uusapan ng maayos. Yes. But I'm telling you, it's actually very rampant abroad. Ang dami. Hindi, pero sa Pilipinas ba ginagawa yun, Doc? I mean, patago, syempre, secretly kasi parang may stigma din, ano? Kung nangyayari ba yan? Nangyayari yan. Actually, meron din nga patago, di ba? Pero I tell you, maraming gumagawa abroad. Kasi I've been seeing patients na, they don't want to get pregnant. Imagine mo, yun yung reason. They go to the US, they have it done, they come home, and then they deliver. They come back to me and pala yun. Yeah, that's possible. But siguro i-tackle natin, Doc, ihiwalay nating topic kung okay lang sa'yo, no? Oo naman. Surrogacy. Oo, maganda din yun, surrogacy. Right? Although hindi pala ginagawa. Akala ko talaga illegal, parang abortion. No. So hindi pala illegal. Hindi pa lang napag-uusapan. Diba? Parang ako ata dapat ang case study mo dyan. Kasi nag-research ako, Vin. Vin, walang batas. So kung gagawin siya dito sa Pilipinas, walang papel na nagsasabing yung carrier, parang kung sino nagbuntis siya yung nanay, parang ganun. So marami actually, siyang yung issue Oo. Wala pa kasi masyadong papers about this or mga laws, but ang issue dyan, sino nagbuntis? Diba? Pag nanganak ka, ikaw naglabas ng baby, the birth certificate, ikaw ang mami. Oo, parang ganun. So, so it becomes legal. Legal yung usapin. Siguro, moral din. Depende kung saan ka nanggagaling. Yung matindi kasi emotional attachment ng Pilipino. No? Kayang gawin dito sa pero I think madaming pinag-uusapan dahil mga Katoliko karamihan, yung moral issue, pati sa simbahan, di ba sinasabi rin ng Santo Papa, hindi daw tama. So, marami siyang ganong klaseng kaakibat, kaya hindi siya napag-uusapan. Komplikado siya. Sige, itakil natin yan, ha? Siguro mag-example tayo na magkahanap tayong case study na nag-surrogacy. Kasi even celebrities, No. Yung nag-surrogacy talaga. Celebrities do that. Vicky Bello. Ay, madami namang out. Joel Cruz. Oo nga, no? Oo. Madami namang out eh. Like, hindi celebrities, madami na din. Marami akong nakikita. They go abroad. I know pa nga how much eh. Oo. Doc, kung may kilala ka, i-refer mo sa amin. Tapos dalawa kayong guest. Diba? Yung hindi siya nahihiya at gusto niyang i-discuss ano yung perks kung meron man at benefits. One of these days. But anyway, balikan natin yung... So, I think. Yeah. Balikan natin yung regla. Doon tayo, kasi doon tayo mag-end sa regla. So, sa lahat ng mga nakararanas ng problema sa regla, mayroon namang, ang pupuntahan nyo, OB-GYN. OB-GYN. Yes. No, OB-GYN. So, habit ko, hindi po siya, Doc, hindi siya simple, it may cause worse problems or serious problems for them. Magandang pumunta sa gynae, OB-GYN kasi ako OB-GYN ako, alam ko lahat ng magiging problem, para ma-check na maayos, maagapan ka agad. Pwede naman eh. Yun ang magandang message na mabigay natin sa mga viewers, right? Yes, Doc. Tsaka sabi ni Ate Vic, covered daw ng inyong it is covered. So, simple lang, ayaw lang pumunta. Kasi ang mga babae, titiisin matiisin kasi tayo eh. Tapos pag nagkahuli-huli na, baka malala na. Pero actually, sabi nga ni Doc, kapag maaga pa, kaya naman gamutin. Di ba, Doc? Yes. Kaya. Kayang-kaya talaga. Tsaka, Doc, may impact din sa family at saka sa relationships. Kasi if the girl is in pain, hindi maganda yung vision niya. Mainit ang ulo niya lagi. So, apektado yung kanyang interaction. Di ba, Doc? Yun nga, minsan yan ang ginagamit nilang excuse sa mga partners nila, di ba? Kaya Doc, saan kanila pwedeng puntahan? Well, I work in Makati Medical Center. I am an active consultant there and also in St. Luke's Global City. So dalawa lang, No, meron din ho akong center sa Medical Plaza Makati at the back of Makati Med. It's called Intima V Center. And I see consultations there too. You do public hospitals, no? No, wala po. Wala. Hindi na kaya na schedule. But I have a lot of charity. Yeah. Super. Nagcha-charity si Doc. At nagle-lecture siya all over the world, Vin. Ganong level si Doktora. Magaling magsalita eh. Doc,
relatable, hindi ka mai-intimidate. Yung hindi lecture ang dating. I'm trying to, kasi kailangan maintindihan ng kausap mo di ba? Kung bakit, para easy. So, very patient and friendly si Doc. Sige, Doc, iplanuhin natin yung surrogacy, Doc, ha? Oh, yeah. One of these days, mag-episode. Si Doc. Thank you. Thank you very much, Doc. Mag-ingat kayo lagi. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Galing ni Dr. Jen Jose Ate P. Thank you. Magaling magsalita, no? Saka parang cheerful siya. Oo. Parang hindi siya impatient at saka mainipid. Ay nako. At saka ang ganda kay Doc. Yan ba yung OB mo? Hindi kapitbahay ko siya, pero baka magulat siya after this interview, akit na ako sa kanya. Pero napakagaling niya, kaibigan natin siya talaga. Tapos ang maganda pa, meron silang, ang dami niyang alam, meron pa siyang happy chair, Vin. Na-tackle natin yon. Yun yung parang humihigpit yung ano ba, yung mga may problema sa pag-ihi, nakakatulong din. Tapos, incontinence. Pero pati yung sexual relationship ng mag-asawa, nag-i-improve dahil humihigpit para magiging virgin ulit. Oo, hindi ko alam kung gaano ka sasara, pero nai-improve rin yung sexual relationship din. So, ang galing niya talaga. So gumagawa siya ng ganyan? Yung parang meron siyang ganyan, oo. Parang ultrasound ata. Basta yun na rin yung kanyang expertise. Marami siya talagang Ang other words dyan, parang flower arrangement. Flower arrangement. I'm sure kaya niya yun. Para happy ang married life, di ba? O happy ang pagsasama. Kasama yun. Pumihit ka na kung saan pa tayo mapunta. Ayun, nandiyan pa pala si Doc. Electromagnetic chair for incontinence. Pero actually, magandang topic yan kasi yung lalaki nagkaka-incontinence. Actually, oo. Hindi lang incontinence ang nagiging happy yung lalaki. Oo. Yung chika ko sa'yo, yung mga asawa daw ng lalaki, ng mga asawa, binibigyan siyang gift kasi nahahappy rin yung lalaki, nag-i-improve talaga yung kanilang sex life. Yun nga, yun daw. Oo. Anyway. Pag-usapan natin one of these days. Sige. Oo, ha? Hindi, sex life naman ng hayop ngayon. Tao to hayop. In heat. Thank you, Doc. Anong gagawin? Sexual dysfunction treatment. O yun ang sabi nito. Ano pa si Doc Ayaw pang bumitaw. Oy, maganda din yan. Maganda din topic yan. Sexual dysfunction. At saka, Vin, pati pampaputingan ng dun. Ang daming alam talaga ni Doc Promise. Pero hindi yan ang pag-usapan natin, ha? Okay, sumegway na tayo. Ngayon naman, paano ko ang in-heat ay ang ating mga alaga? Yun. Kawawa din sila, no? Minsan si Lily in-heat to, after mag-mens. Parang hindi siya mapakali. Pati yung mga, yung mga trophy. Dahil yung mga tropilo, hinahump niya. Kami braso namin dati si Uni nung hindi pa namin napapaspay. Nakakaawa din talaga. Anyway, sige, anong gagawin kapag in-heat po ang ating alaga? Hindi po si Doktora Jen ang mag-e-explain. Si Doktora Ju Louie ang mag-e-explain. Veterinarian naman po. Sige ho, let's call in Doc Ju Levy. Magandang umaga po sa inyo, Doc Ju. Magandang umaga po sa inyo. Hi, Doc. Hi, Doc Francisco. Thank you muna kay Dr. Cabel, ang aming supporter dyan sa Quezon City Veterinary Office. Napakasipag po niya na. Puntaan niyo si Dr. Cabel doon. Starring palagi yan sa show namin. Kaya lang, isnabera yan sa invite namin. Pag siya ang guest, ayaw. Siya na lang daw maghahanap. Dr. Ana Marie Cabel, good morning, ma'am. Thank you po. Thank you kay Dr. Francisco. Dr. Francisco, yung in-heat? Paano ba sa Tagalog yun? Pwede ko pa sabihin dito. Ang term kadalasan na ginagamit ng mga Pinoy. Gusto pakasta. O kaya yung L-word, yung paglalandi. Yun. Pwede ko pa sabihin dito. Yes, oo, okay lang yun. Paglalandi. Kasi gusto nang maglandi. Kailan ba nangyayari ang paglalandi ng alaga natin? After mens? Actually po medyo very similar lang naman po dun sa tao din yung process po niyan. However, there are some differences, especially when it comes to cats. So sa dogs, wala tayong problema. Mga around 6 months to 1 year old, nag-start na yung unang-una na nakikita na po natin kauna-unahang cycle nila. Ang tawag po namin doon is yung estrus cycle.
So tama po kayo, nagme-mens din po sila. Tapos yun nga po, it can last up to 3 weeks in total, mga around ganyan or 21 days. So yung process na yun, inaano namin siya, nakaseparate namin siya into 4 phases. Yung proestrus, estrus, metestrus, tsaka yung diestrus. So para lang po medyo maintindihan po natin, yung proestrus po yun yung time na nagme-mens. Actually yung whole time na yun nagme-mens po sila. Pero yung proestrus po yun yung time na nagme-mens na sila pero yung pet po hindi ayaw, kumbaga sa term ng mga breeder, ayaw pa po nila magpakasta. So yun yung time na mga 1 to 8 days, mga ganyan po. And then, or first week po nung cycle. Tapos yung estrus po mismo, yun yung parang ano na siya, bigay na. 9 to around 14 days. Ganyan po. And then yung natitirang week po, yun yung tinatawag namin na metestrus kung saan uhupa na siya. Tapos kapag nag-stop na yun yung diestrus po. Yun po. So, saan siya kakastahan? Saan siya pwedeng ipakastahan nga doon? After ng aling stage? Yung pangalawang week po yung estrus stage po. So, mga 9, 10, 11, and 12 days po. Yun yung pinaka best time kung gusto po nila na pakastahan yung kanilang aso or yun po. Sa dogs po yun. Yung pusa mo, puntahan mo yung pusa. Well, yung pusa po medyo iba po ng konti yung ano nila, yung kanilang cycle. Kasi ang tawag naman namin sa kanila, seasonal and induced. So, ibig sabihin po nun, yung mga cats po, kung compare lang natin, let's say sa America, the more na nakaka-take sila ng mga sunlight and warmth climate, the more na nagiging active yung kanilang estrus cycle. So usually sa mga 4 seasons, mga spring to autumn, yan po yung mga time na nag-i-inhit yung mga cat. Tapos pagdating ng winter, nag-i-stop. Ganun po. Pero dito sa tropical country, dahil marami tayong sunlight dito. Marami tayong araw dito. Talaga pong all year round, active po yung ano natin, yung estrus cycle ng mga cats. And ang amazing sa kanila, hindi po nag-ovulate yung cat o hindi po nare-release yung egg cell hanggat hindi po siya nakakastahan ng male. So, ganun po siya. Ganun? Opo. Yes po. Yung tinatawag namin na induced. So, hindi sila masyadong nakikita po yung menstruation sa cats po. Kasi nga po, yun nga, hindi nga po, nag-release lang po siya once po nakastahan na po siya ng male. Pero yung hindi yung kagaya sa tao, sa babae, na every month may mens, no? Hindi yung aso at pusa, hindi sila ganun ka-frequent mag-mens. Hindi po. Bali yung dogs po, ano siya, it's either once or twice a week, twice a year rather. So, mga twice a year, every 6 months, ganyan po. So, kapag halimbawa po yung mga, ang pusa nga po, basta po may init or may seasonal nga po sila, may araw, lagi po nag-activate yan, mga araw. Ganun din, mga 20, every 3 weeks din po. Tapos po yun, tuloy-tuloy lang po siya hanggang may araw po. And hanggang may... Kaya pala mabilis dumami, Dr. Ju, mabilis dumami yung pusa. At saka ang hirap ng pusa, hindi mo... kahit sa kisame umaabot di ba? Yes, hindi mo mapipigilan. Yung aso kaya mong paghiwalayan pero yung pusa parang mamaya maririnig mo na lang sila nasa kisame na di ba? Ang nakakatuwa nga po. Ingay pa. Yes, kasi po yung female cat kapag po ready na siyang magpa-mate, medyo nagkakaroon sila ng konting ano ba tawag natin doon, ritual. Pag nagpapa-apple muna yung cat doon sa male, and then once na ma-reach siya nung male, dun sila magme-mate. And then kapag tapos na, there's always the cry of the female cat. So parang lagi yung always yun na nakikita po during mating ng cats. At hindi lang yung ingay ng cat, after sex na pala yun. Usually po pwede din pong nangyayari yon during nag-ritual sila kasi ang ginagawa po nung male, kinakagat yung female sa bato. Kasi kailangan mahuli niya yung female So pwedeng doon pa lang may ingay na. So talagang very noisy, no? And then after po nilang mag-mate, tsaka po yun nga po magka-cry yung female. And this doesn't
only happen to domesticated cats. Pati po yung mga tigers, yung mga big cats, ganun din po. Felines, the feline family. Yes Interesting, po. may ritual. Natuwa lang ako. Nagpapahabol. Habuin mo ako, sabi ng puso. Tama po. At least in-explain ni Dr. Jo Ate B na yung naturally yan ang proseso, ano po. Yes. But then again, hindi na kasi may domesticated na tayo. May mga alaga tayo, di ba? So anong gagawin natin pag in-heat yung ating alaga, Dr. Jo? Pero ayaw pa nating mabuntis o ayaw natin siya mag-mate. May question rin ako, Vin, sorry, bago tayo pumunta dun sa Kasi, paano yun? Nahihirapan ba sila pag in-heat sila? Yes, tama po. At hindi lang po sa female, pati po yung male, nagkakaroon din po ng stress. So, lagi po namin sinasabi sa mga fur daddies and fur mommies na yung process po na yan is actually stressful po sa both genders. Kasi pag naamoy po nung male yung pheromones nung female, nai-stress siya, tapos gusto niya umalis. Ganon din po yung female kasi parang during the time po ng hormonal surge nila, hindi po katulad sa ating tao na nakokontrol. Sila po wala silang masyadong control. So, ayun nga. And then, ang nangyayari po, naging side effect niya, naghihina po kumain, tapos nag-iiba po sila ng ugali. So, nagiging problematic sa atin yun kasi gusto natin healthy at masigla yung pets natin kaso hindi po sila nagiging masunurin, kumbaga. Kung bibigyan natin sila ng food, nag-aarte po sila. Ganyan. Yeah. So, what I would recommend is kung ayaw po nila na nung owner na mag-mate or mag-breed muna yung pets nila, actually medyo marami ng konti, hindi lang po isa. Well, the first one is to accept na may stress po talaga yung pets nila. Hindi talaga siya may iwasan. And magbabago nga po sila ng feeding process. Ikalawa po, as much as possible, kung kaya natin na mag-provide sa kanila ng comfortable na space and comfortable na lugar kung saan dun sila at makakapagpahinga, makakapag-rest kahit na-stress sila, gawin po natin. No? And yung nga po, pwede din po tayong mag-resort. Kaso yung iba po ayaw no? Medyo against. Pwede po natin silang i-confine kung gusto natin ikulong. O kaya kung ayaw naman po natin na ikulong sila, pwede naman po natin na i-secure yung house po muna natin. Na yung buong at least natin po yung space na iikutan po nila. Or pwede din silang ilagay dun sa dogs po, pwede silang ilagay sa pen para medyo malaki po kaysa sa masikip na cage. Ganun po. So pag ang aso mo, like si Lily, kinikwento ko kay Ate B, pati si Uni ganun din daw, hinahump pati sabi may braso. Ako yung throw pillow sa sofa. Nakaawa, di ba? So hayaan mo lang, Doc, o sasawayin mo? To be fair, mas maganda kung bigyan nyo sila ng something else na pwede nilang i-hump. Kaya po, bigyan nyo sila ng kunyari, toys, yung mga ganyan po, o kaya mga sarili nilang pillows na pwede nilang gawin. Pero syempre, kung mga gamit naman po natin yung masisira, pwede naman po natin syempre sawayin. So Doc, parang sinasabi mo, hindi mo sasabihin no. Hayaan mo siya. Sa sa yung mismong pwede niyang ganunin. Yung pwede niyang ihawak. Pero yung kasi braso. pangit naman, Ate B, braso or paa mo, pangit Kasi naman. talaga nanonood kami dati. Pupunta yan sa braso namin dati nung si Uni hindi pa nasa spay. Talagang nag-hump siya tapos tumatawa kami pero nakakaawa kasi. Oo. So pag ganyan, Doc, na in-heat yung pets mo, do you advise na wag mo muna siyang i-walk? Kasi baka may masalubong siya, Ate B. Siyempre, may may urge. Oo. Yeah, sa totoo lang po, yes. Kasi po yun, lalo na kung female dog po yung dala-dala ninyo. Kung ayaw nyo pong bigla na lang may sumugod na mga grupo ng male dogs. Sa inyo habang nag-aaway nga. Stray. So, kasi naaamoy, may ini-emit siya. Yes, may ini-emit po silang tinatawag natin na pheromones o yung kasama yun sa sex hormones po nila. So, ang dogs and cats, very powerful lang sense of smell nila. Tsaka yun nga po yung sa male po, pag naamoy po nila, wala silang ibang gustong gawin kung hindi po makipag-mate. So, ayun.
wala talaga tayong magagawa dahil hindi naman po sila katulad natin na may control. Talagang gagawin po talaga nila. So the best thing to do is, yun nga po, i-manage po natin sila. And I would recommend din po na bigyan din sila at that time ng more of multivitamins, tsaka yung mga electrolytes. Kasi most of the time, lagi silang mauuhaw. Kasi hindi po sila rin masyadong kumakain. So hindi nila natitake masyado yung daily nutrients na dapat nilang matake. So I would recommend na magbigay muna tayo ng mga veterinary multivitamins, mga electrolytes, tsaka yung food natin, kahit ayaw natin masyadong sarapan, pwede naman nating bigyan ng konting medyo tawag dito, appetite enhancer, appetite booster. Nabibili naman. Di ba natapos na ikamo yung period na in-heat siya? Tapos nakipag-mate siya, hindi siya mabubuntis dahil tapos na yung heat period niya o mabubuntis pa rin siya? Yung sinasabi po natin na ganoon po, yung parang phases po ng estrus cycle, yun po ba yung tinatanong ninyo? Kung halimbawa di ba natapos na yun? O yung sabi mo yung 9, 10, 11, 12, 13, yun yung ideal. O natapos na yun? Tapos may na chance pa rin po silang mabuntis, pero po lower chance na. Okay. Yung sinasabi ko na 9, 10, 11, yun po yung gustong-gusto po ng mga breeder natin kasi that is the highest chance po na pwede pong mabuntis yung alaga nila. So kung ang goal nila is mag-mate yung male and female or mabuntis po yung female nila, yun po yung hahanapin po nila na araw. Ngayon, medyo difficult din po minsan kasi minsan busy tayo, hindi natin na-detect yung animals natin na in-heat na pala siya. Kasi meron din po tayong tinatawag na silent heat eh. Hindi pa po natin nakikita yung sign. May explain ko po yung mga sign. So, pero yung pala, in-heat na po sila. At minsan hindi rin po natin alam na day 9, 10, 11, 12 na pala, hindi pa natin siya napapansin. So, I would recommend na kung ang target nga natin is for breeding, we can visit our local veterinary clinics. Meron po tayong mga procedures doon na nakakapag-detect po ng date po ng estrus cycle. So, yung vaginal smear, ganyan po. Yeah. Murang-mura lang naman po sa mga natin, very affordable. Ako, Doc, tinatandaan ko, kasi si Lily, nabuntis niyan dati, nanganak na yan eh. Tinatandaan ko yung first araw niya na may mens, nagbibilang ako ng 9 days. After 9 days, pinakastahan namin siya on the 11th ata or 12. Kasi may alam din yung, Ate B, yung cameraman din natin, si Noni. Hi Noni, kung nakamonitor ka. Hindi nabuntis si Lily do. Ewan ko ba? Hindi nabuntis. Kaya tatlong araw yun tumigil dito yung male eh. Pinastay ko na dito para araw-araw sila, di ba? Wala, hindi nabuntis si Lily do. Well, many factor must have happened din, no? Hindi lang naman po porkit yun yung mismong day, yun lang po yung factor na pwede siya mabuntis. Pwedeng during the time na yung male is hindi pa masyadong proven kasi may din po, may number of sperms po tayong tinatawag. So medyo technical na po yun, medyo medical na. And yung din pong possibility na masyadong acidic po yung female. Yan po. Or pwede po na during po sila na may nabuo naman po kaso siya na instead na mabuo yung zygote o yung nag-meet na sperm and egg, maging fetus is siya parang namatay. Ganun po. Oo nga, Doc. Yan si Lily, Doc. Narinig ka niya. O daw? Ang cute naman. Doc, hanggang anong edad ba pwede pang pabuntis yung baby dog namin? Hanggang ano yung best age magsa-start at yung parang hanggang dyan lang para hindi din naman maging mapanganib kay mommy, kay mommy. Ako this year, Ate B, gusto ko mabuntis si Lily ulit. Ilan taon na ba? Hanggang anong edad ba pwede? 3. Bali po, si Lily. Bali po, recommended po namin at least 2 years na 2 years old po yung female o yung dam para po maganda po yung niya, yung nakapag estrus cycle na yung matres niya, so parang maganda na yung structure niya and talagang very mature na rin po. Kaya pinaka best age to start po na breeding para po sa amin is yung
2 years old. So yung iba din po sinasabi, yes po. Iba po sinasabi kapag tapos ng first estrus, yung pangalawang estrus daw, pero we still recommend na 2 years old. And then yung mga female dogs po kasi kino-consider namin sila na senior na sila once na na-reach nila yung age na 6, no? So malayo pa si Lily, 3 pa lang siya eh. So pwede pa si Lily, Doc. 2 to 6 pwede. Pwede pa yan. Hanggang 6 years old po, yun ang nire-recommend namin na 2 to 6. Hanggang doon lang sana. Kasi afterwards po nun, we consider the dog as geriatric na o yung yung cat po na geriatric na po sila, medyo na sila senior age na. So hindi na po ganoon nakikita yung mga sign. So yun pa lang ang mga sign na nakikita natin sa mga pets, yung ganoon pa rin. Pagka dogs nagme-mens, lumalaki yung organ niya sa labas, and then yung behavior nga po nila nagbabago rin po. Yan. So pagka ganun Doc, Doc, after nung mabuntis, halimbawa na nabuntis siya ng this year or the next year, pwede yung kagaya nung ginawa ni Ate B, pina-spay niya kahit edad na? Yes po. Pagka po may edad na, meron lang tayong konting gagawin ng mga laboratory works kasi hindi na po ganun ka-strong yung una-una yung heart, tsaka yung blood, yung kung kaya pa pong tolerate ng dogs yung mga anesthetics natin. So, ini-increase lang naman natin yung survivability nila during surgery. So, pero pwede po na ipaspay yung ating mga dogs and cats. And we also recommend that, lalo na dun sa mga may breed, kasi some breeds of dogs are very prone dun sa tinatawag po namin na pyometra. So, pyometra is very similar po dun sa condition ng tao na PCOS. So, due to hormonal imbalance po, lumalaki po or namamaga po yung lining ng uterus. So, pag yun namaga, it starts as bleeding na nakita natin kahit hindi naman siya in heat. And then, sometimes po, nagiging pus na. And sometimes din po, hindi wala rin po lumalabas, pero yung alaga po natin ang hihina. So, that condition is actually life-threatening sa kanila. Okay. So, pagka nakita na po natin, yes. Doc, anong mangyayari, Doc, kung halimbawa in heat all the time at hindi mo binigyan, hindi mo inallow na mag-mate? May negative effect ba yon? All the time, kada mag-heat, 1 year old, 2 years old, 3, 4, 5, hanggang senior? Opo. Not necessarily may mangyayari po agad na masama. I mean, yung hindi naman pag-allow na mag-heat yung animal, not necessarily will lead to mag-mate rather. Mag-mate yung in-heat na animal will necessarily lead to pyometra nga po, yung sinabi ko po kanina. Depende naman din po yan sa unang-una yung lahi po ng dog, and then ikalawa din po yung rin niya, yung health and diet and lifestyle din po niya. So very similar lang din po sa tao kung obese o kaya nga po breed, mas prone sila na magkaroon po ng ganung conditions. So, yung mga para siyang sa prevention mo na lang. Doc, para siya sa mga tao, para siyang matandang dalaga. Hindi mo siya pinaranas nung hindi sa tao yun, no. Hormones sa hayop naman, pag pinanatili mo siyang matandang dalaga, nag-heat siya, hindi mo siya pinag-mate, wala namang kamong impact sa overall health niya? O meron din? Wala naman po, not all the time po na magkakaroon po ng impact. So, normally po speaking, hindi naman po nagkakaroon ng problem kahit hindi siya magkaroon ng anak. Opo. Pero yun nga po, yung ibang breeds and yung iba nga din pong obese dogs, they are more prone na magkaroon po ng problem kapag hindi nyo po sila pinamate sometimes. Yun nga po yung nagkakaroon sila ng condition ng hormonal problem. So nagkakaroon po ng pyometra. So some breeds of dogs are halos nangyayari po yun madalas. Yung pyometra po na pero some of them hindi naman din po. Okay. Ayan, Lily, narinig mo, obese daw. Obese ka na. Biik na tudok biik. Ganun din po pala sa cats din. Same lang din po sa cats. Pareho lang. Okay. Pareho lang. Doc, may tanong ka pa, TB.
Wala akong tanong pero yun Okay. nga, yung pagiging in-heat ng mga alaga natin, I guess dapat tignan natin parang normal lang naman talaga. Oo. Oo, normal lang yun. So pag Part dumating ng proseso. at pag naging senior na siya, kailan siya magsa-stop naman to be in heat? I mean, technically. Well, Okay. sa mga dogs po wala tayong tinitignan na gano'n unlike sa tao yung parang menopause. Oo, Sa wala mga aso po, at the moment po, we believe na tuloy-tuloy lang din po yun. Minsan nga po kahit 20 years old, nag-iinit pa. Ganun? Yes. Opo, may So mga nabubuntis pa ba yun? Kahit 20 years old na yung mabubuntis pa? technically speaking, yes. No? Pero yun nga, medyo higher risk na rin po dun sa health nung dam o nung female. Kasi yun nga po, medyo malaking po talaga ang pregnancy, malaking stress Risk. and differences doon po sa katawan po nila. Doon ako nagulat hanggang 20 years old na aso, pwede pa siyang Yes. mabuntis. Akala ko talaga hanggang 6 lang. Oo. Ako po personally, pwede pa pala. Mayroon po akong mga na-experience na ganoon na mga aso po na sobrang tanda na talaga. Siguro, ang sinasabi ni Doc, pwede kung sa pwede. Pero ideally, wag mo na ipabuntis pag above 7 years old kasi stressful na sa kanila mabuntis. So, may tanong ako, sa lalaki, sa babae kasi, pinapaspi talaga natin. Sa lalaki, advisable rin bang ipa-neuter sila? Pakapon. Yes din po. Actually, about po sa spay and neuter, a lot of us veterinarians, kung hindi naman goal ng mga owners na magpa-breed yung mga alaga nila, we highly recommend na as early as 8 months old, pinapaspay and neuter na natin yung both genders. Kasi hindi lang naman po sa risk din nung mga health nila. Kung hindi po dahil baka po kasi ayaw ng owner na dumami yung pets nila. And hindi rin po nila kayang alagaan. So as early as 8 months of age, recommend na i-neuter or i-castrate na rin po natin yung mga pets. Doc, di ba nababawasan rin yung pag-ihi ng mga lalaking aso? Yung pagmamark, may ganun daw pag na-neuter. Tama ba? Pati babae, nagmamark. Yung marking po kasi nila, yung pagmamark nila is not it can be related dun sa nila, dun nga po sa sexual po nila, process nila. Pero yung marking po kasi is more of territorial behavior nila. Correct. Na wala po anong kinalaman sa sexual process. Sexual. So, magmamark ang male dogs to warn other dogs na this is my home, huwag kayong pupunta dito. Parang ganun. Pati si Lily nagmamark pati babae nagmamark to ka. Yes po, nagmamark po. Especially po yung in-hit po na female cat. Tawag po namin doon, spraying. Talagang nagmamark po sila. Anyway, naubos na tayo ng oras. Naubos na tayo ng oras, Doc. Saan kanila pwedeng makita? Kung gusto nila na mahaba-habang usapan sa iyo, Doc. Nandiyan ka lang ba sa QC Vet? Yes po. Kasama pa rin po ako under kay Dr. Cabel sa Quezon City Veterinary Department po. Main office namin sa City Hall. Pero since meron po kasi kaming tinatawag na Animal Adoption Center na, first of its kind dito sa Quezon City. So nasa Payatas po kami, andun po ako lagi as a resident vet. Ang ganda nung... Doc, ulitin natin, i-line up ulit natin, Doc, yung adoption. Kasi New Year naman po. Baka may mga gusto mag-adopt. May isa po kaming guest last time, the other week ata yun. Sabi niya, dumadami daw ang nag-aalaga ng pusa. 50-50 na raw. Sabi ko, wow. I'm actually surprised na 50-50 kasi sa pagkakatanda ko po, mas madami na po ang cats kaysa sa dogs. Talaga? Yes. Mas madami? Akala ko mas maraming dog. Madami silang mabilis silang magparami. Yes po. Tsaka po, sabi po kasi sa akin, hindi po ako masyadong sure kung totoo po pero I believe kasi medyo may sense naman. Ang cats po kasi mas tahimik sila, hindi sila magulo. Hindi demanding. Hindi rin masyadong magulo sa bahay, tapos tahimik lang. Pagka po kasi aso daw, medyo maingay, so yung mga kapitbahay, minsan nagreklamo. Hindi ko ipagpapalit si Lily. Dito pa rin ako kay Lily kahit makulit at magulo.
Pero Look, love also, Hi, Uni! Hi, Tito! Marunong naman si Uni. Dok, ulitin natin, Dok. Baka ipaready nyo po yung mga photos at videos ng mga pets for adoption. Kasi I'm sure may bagong batch. Ano po, Dok, no? Yes po. They can actually see those pictures sa aming Facebook page. Quezon City. Dito sa show namin. Dito sa show. Oo. I-line up natin, ha? Sige po. Marla will coordinate with you kung kailan natin ila-line up. But definitely, within the first quarter of 2024. Kung okay lang sa'yo, disturbuin ka namin on one Sunday. Sige okay? Po. No problem. Thank you, Doc. Maraming salamat, Dr. Ju. Si Dr. Ju Levy Francisco. Of course, Dr. Cabel, thank you. Maraming Thank you salamat. so Maraming salamat much. po. Thank you so much. Thank you, Dr. Doc. Ju. Ayan, Hindi nakikinig ka kay Doc, ha? Uy, ano tinan mo, Ate B, ilapit mo pa si Uni, black and white. I love you. Napagod na si Lily sa kakakulit, eh. Yan. Baby girl. Hi, Tito. Hi ka doon kay Uni. Hi, Uni. Hi ka kay Uni. Want to go down? Yung yes niya, baba na daw siya. Okay, sorry po. Si Alvin Olchico po ito with Lily. And your Ate B, Uni Aguinaldo. Papaalam na po kami. Sana may natutunan kayo tungkol sa regla at in-heat na mga alaga natin. Until next time, dito lamang sa Thank you, Doc. Thank you, Doc.